Harsh reality of life. Yung lahat ng friends mo sa Facebook, hindi lahat mga kaibigan mo. Yung iba doon, nakikiano lang, sinisilip lang yung buhay mo, kung ano na nangyayari sa'yo. Yung iba, kalimitan, naiingit pa sa'yo. At yung iba, hinihintay ka kung kailan ka mag-fail o kailan ka babagsak. Harsh reality of life. Harsh reality of life, yung may nag-post ng sapatos sa marketplace, Facebook marketplace, pero wala namang size. Diba ang hirap nun? Baga kailangan mo pa siyang i-message para tanungin kung anong size yung binibenta niya. Siguro ano yun, sales tactic. Harsh reality of life. Mabait kapag ka nangungutang sa'yo, pero pag singilan na, pag siningil mo na, siya pa ang galit. Harsh reality of life. Yung mga kasama mo sa trabaho, hindi lahat totoo sa'yo, hindi lahat mga kaibigan mo. Yung iba dyan, may naiinggit sa'yo or naghihintay kung kailan ka rin mag-fail. Kaya mag-ingat din tayo sa pagiging open natin sa mga kasama natin sa work. Harsh reality of life. Magaling ka lang sa ibang tao kapag ka may pakinabang ka sa kanila. Kapag wala ka ng pakinabang sa kanila, masama ka na, hindi ka na mabuting tao para sa kanila. Harsh reality of life. Okay lang na mangutang basta mukha kang mayaman. Okay lang mabaon sa utang basta mukha kang mayaman. Kumbaga fake rich ang tawag. Harsh reality ng life. Gusto mong umunlad ang buhay mo pero ayaw mong mahirapan, ayaw mong kumilos, tinatamad ka, gusto mo nasa comfort zone ka lang. Pero kapag ka nakita mo yung isang tao na umuunlad, sasabihin mo, sana all, buti ka pa, maganda kalagayan mo, tapos sisisihin mo pa yung tao dahil ikaw naghihirap samantalang siya ay umaangat sa buhay. Yan ang harsh reality ng buhay. Harsh reality of life. Kung sino yung kasama mo nung lugmok ka o nag-i-struggle ka sa buhay, i-keep mo yon kasi sila yung taong kahit na walang wala ka or down ka or nasa lugmok ka na buhay at parang wala ng pag-asa, nandyan pa rin sila sa'yo. The rest, wala silang pakialam sa'yo. Mas gusto pa nga nila kumbaga bumabagsak ka. Kaya i-keep mo yung mga taong nagmamahal sa'yo at wag mo silang pababayaan. Harsh reality of life. Mag-isa ka lang sa pagtahak mo sa pangarap mo. Walang ibang tutulong sa'yo. Kaya ingatan mo yung sarili mo at yung mga taong nakapaligid sa'yo. Dahil sa kamit mo ng pangarap mo, walang ibang gagabay sa'yo or kumbaga yung lahat ng tao na tinuturing mo kaibigan, pagdating nga ng time na kailangan mo kumbaga gusto mong ma-achieve yung pangarap mo, wala sila doon sa mo. Usually yung mga malalapit mong pamilya lang ang nandyan sa'yo. Yung asawa mo, anak mo, minsan kapatid, kung malapit kayo, minsan magulang mo. Pero pagka nakalayo ka na, hindi ka na nila matutulungan kasi malayo ka sa kanila. So hindi nila alam yung tinatahak mo. Kaya most of the time yung immediate family mo lang, asawa mo, anak mo,
Yun lang ang gagabay sa'yo. Kaya ingatan mo yung sarili mo at yung mga taong naniniwala sa'yo, ingatan mo rin sila.